I am Maharlika. Magandang araw mga kamaharlakan, naway nasa mabuti kayong kalagayan at maayos na pangangatawan. Assalamualaikum wabarakatuh. Magandang umaga po sa inyo. This is Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Mindanao, from Sulu, Palawan, Tawi-Tawi, Basilan, Sabah, Sarawak, Kalimantan, Bulungan, and to the whole world. Magandang gabi po sa inyo. At ako'y nagpapasalamat na sa araw na ito, August 10, 2024. Ako po ay nagbibigay sa inyo ng pinaka-final move sa lahat ng mga inatasan, sa lahat ng inutusan, at sa lahat ng nangangailangan para pagtulong-tulungan na ayusin ang buong mundo. Sa araw na ito, dinideklara ko na ang global financial shutdown na alam natin kailangan na mag-transform into absolute sovereign monarchy. Wala kayong magawa, kahit ayaw nyo, wala naman kayong pera. Sinabi ko na nga sa inyo lahat, huwag ninyo akong ilagay sa alanganin. Ngayong araw, pinaghandaan na ito ng lahat. Kaya lahat ng kayamanan na ibalik sa zero. The infinite number ng makapangyarihan na Diyos Ama. Malapit na ang birthday ng pinakalola natin, August 16, 2024. Inaanyayahan ko kayo lahat sa buong mundo. I-celebrate natin bilang patunay na tayo ay nagtagumpay laban sa New World Order na ginagawa ng kabal ng mga sungayan na mga nilalang. Huwag na kayong pumayag na sila pa ang mangibabaw at mag-manage, administer sa atin lahat. 1,000 years, ilang libong taon, tayo namuhay sa kanilang pamumuno ng panggigipit, ng pagmaltrato, at ng tinatawag natin lahat ng takot dahil sa batas na ginagawa nila para sa pansariling interes at sila-sila lang ang nakinabang. Kaya, transform. Walang gobyerno. Ang nag-go-govern ay ang United Nations Lupasug Empire under the sovereign power and authority ng Diyos Ama na makapangyarihan. Divine monarchy. That is the meaning ng absolute monarchy. Ngayon, my favorite word. And now, time has come. Hindi nyo na kayanin ito. Kaya nga noon ko pa sinasabi sa inyo, tulungan nyo ako. Nangangailangan pa rin ako, oo. Hinahamak lahat ng karumal-dumal na pananalita. Talagang pinapapatay ang aking pagkatao. Pero okay pa rin. Dahil panalo ako. Hindi kayo.
kailanman hindi kayo mananalo. Dahil ang kinalaban ninyo ay hindi ordinaryo. Ika nga, wala kayong magawa. Dahil kahit anong harang ninyo, kahit anong panggigipit ninyo, kahit anong plataforma ninyo, kahit utusan nyo pa lahat ng tao, kalabanin ang divino gobyerno, hindi pa rin kayo mananalo. Ang itinakda ay mag-go-govern. Yan ang ibig sabihin. Kaya, shut down lahat. Take over! Utos ng sovereign power and law of ownership. Nabawi natin lahat. Ngayon, kunin nyo na lahat. Ibalik nyo na sa tamang pamamaraan. Walang magawa yan sila. Kahit anong gawin pa nila, tapos na at tinapos na. Kaya nga, yun ang sabi ko sa inyo. Lahat ng aking ginawa, dokumentado, silyado, at litihimo na mismo kahit sino sa inyo walang magawa. Dahil pinakamataas na sovereign power ang ginagamit dito. Ngayon sabihin niyo pa sa akin, walang kwenta, iiyak kayo. Dahil kahit anong gawin ninyo, kahit ilang presidente pa ang ilagak ninyo, tapos na ang pagpahiram sa inyo. 1,000 years, inalipin niyo ang dugo ng Maharlika. Hindi kayo magmamayor sa financial. Walang ibang tatayo, kundi ang sovereignty ng Diyos Ama sa lupa na pinangungunahan ng sovereignty ng Queen of Universum Magnum at ng Queen ng Global Earth, the Royal Imperial Lupasum, Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo. Binaliktad ko lahat. Mismo ang Illuminati, binaliktad. Mismo ang ISIS, binaliktad. Mismo ang pagmamay-ari ng American Treasury, binawi. Mismo pagmamay-ari ng Vatican, nabawi. Ngayon, lahat kayong may utang, magbayad. Yan lang ang kailangan ngayon. Na kung hindi nyo kayang bayaran, alam nyo na kung anong ibig sabihin ng divine justice. Hustisya ng divino gobyerno. Kaya nga, minamadali ko na mag-take over kayo dahil gumagalaw na naman ang mga siraulo na maglalagay ng ganito. Depopulation na naman ang gagawin nila, pananakot. That is medical tyranny. Hindi na tayo papayag. Kaya nga, napapansin ninyo, kahit walang tulugan si Queen, nagtatrabaho. Kaya huwag na kayong bumili ng mga mask na galing sa China. Yan, report yan sa akin ng United Nations. Ngayon nagagalit kayo. Bakit ko ginagamit ang United Nations? Sige pa, gawin niyo pa ang pangaharang. Gawin niyo pa yung alipusta. Nakikita niyo yung mata ko? Sinabi ko sa inyo, walang makakalusot kapag hustisya ng divino gobyerno. Naging makasarili kayo. Akala ninyo yung perang maliit? Mauubos yan. Pero ang buhay nyo kaya
Hindi mauubos. Marami na kayong kasalanan. Ang ginagawa niyo sa akin, hindi pala lampasin iyan ng makapangyarihan. Hindi niyo kasi kinilala ang nasa likod ko. Kaya nga, diyan ninyo napapansin. Ngayong araw, August 10, 2024. Sinabi ko sa inyo, wala na kayong panahon. Kesa naman, pumasok pa ang mga illegal na mga pamamaraan ng gobyerno na nakaraan. Lahat po kayo inatasan na mag-resign. Diba? Wala ng Vice President, wala ng DepEd Secretary. Diba marami nang nag-resign? Tuluyan na ninyong gawin bago ko kayo kaladkarin. Alam yan, kaya nga, na-mention ko doon sa isang English channel na maraming taga-Sulu nagtatanong kung hinahayaan ko si Martin Romualdez magsalita na harangan kami. Ay, matagal na kayong naghaharang at marami kayong guns ginagamit at lalo kayong nagbabayad ng hindi tama. Sir, nag-usap tayo. Bilang isang constitutionalist, di ba president ka ng Telconsa? Anong sinabi ko sa inyo? Pag hindi nyo ginawa, bandang huli, makukulong kayo sa pagharang sa katotohanan. Hindi na ako ang kalaban nyo. Ang kalaban ninyo, mataas na korte ng buong mundo. At iyan ay inuutusan din ng Sovereign Queen. Ngayon tanungin niyo pa ako, hanggang ngayon ba hindi niyo pa rin kilala kung sino si Queen Helen Abdurrahman? Kumo nga, wala naman talaga kayong respeto at hindi niyo nakikita kung anong ginawa ko. Hindi ako umuurong sa bawat challenge na binibigay ninyo. Ang libro, ang 476 pages, nandyan lahat pangalan niyo. At kaya ko pa rin ilista lahat ng pangalan na mga nagtatraidor, ang mga ginagamit para kalabanin ako at para kunyari sila ang mananalo. Maraming pera po at maraming perang ninanakaw at akala nila hindi ako makalantad at hindi ako makalaban. Ginagamit ko lahat yan ng paraan para masakote ko kayo. Ang buhay niyo o buhay ko? Di ba sinabi niyo patay na ako, sinabi niyo nasa kulungan ako, sinabi niyo si Kuya Raja ay patay na, sinabi niyo rin na nakakulong na, lahat ginawa niyo. Ang namatay po, ang kapatid niya na nagnakaw ng pangalan niya. Ngayon, ang isusunod ko yung kumuha ng pangalan ko. Sino kaya? Di ba alam niyo rin? Alam niyo rin? Ang mali niyo. Gusto niyo pa rin ipatunay sa buong mundo. Hindi niyo alam. Mas maganda yung nagtatrabaho ng palihim pero meron na buga na resulta. At iyan ang global financial shutdown. Dahil bagong sistema ang lalabas. Bagong currency ang lalabas. Bagong printa, hindi yan ang ginagawa ninyo. Ngayon, yung gold, kung inutusan kayo, at meron pa kayong sinusunod na boss, at hindi ninyong nakilala kung sinong nag-uutos, Rule 36. Huwag ninyong kalabanin, dahil yan ang ipapataw sa inyo. Lahat na nagsasabi. Kaya diyan, hindi nyo alam, meron na nakabantay sa inyo. Kaya nga, the more pa kayo nagpapakita,
the more kayo sumasalungat, the more kayo nagsasabi na hindi ako totoo, the more ko ilalabas ang kapangyarihan na nag-utos sa akin. Sige lang, pero hindi nyo kaya. Kung kayo ay mapaparusahan at hanantungan ninyo ay yung selyo, ay yung tinatawag natin, yung lugar na kalalagyan nyo. Kaya nga sana maintindihan nyo kung anong ibig sabihin ng transformation into sovereign absolute monarchy. Ayaw nyo akong tulungan? So take over para maayos lahat. Yung lahat ng inutusan, United Nations, World Bank, lahat kayo dyan sa militar, alam nyo kung anong dapat ninyong gagawin. This is Queen Helen Abdurrahman. Inuutos ko na kailangan nyo na mag-aserto, magdeterminado, ipagtanggol ang sovereignty alang-alang sa atin lahat na naghihirap. Tapos na ang paghihirap ng sambayanan, itama ng pagkakamali. Walang gobyerno na pisikal, kundi ang United Nations na siyang maghahari ng gobyerno ng buong mundo. Maraming salamat. Masalam.